Inaantabayan na ang paglipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasunod pa ito ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong sa kanya at sa 7 iba pa para sa kasong qualified trafficking. Saksi si Marisol Abduraman. Guilty beyond reasonable doubt. Matapos ang mahigit 1 taon, hinatulang guilty sa qualified trafficking of persons si Guo Huaping o mas kilala bilang dating Bamban Tarlac City Mayor Alice Guo. Sinintensyahan siya ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kaso, nagugat ng i-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang compound na ito sa Bamban Tarlac noong March 2024. Na-rescue ang daang-daang Pilipino at mga dayuhan na ayon sa PAOC sa pilitang pinagtatrabaho sa online scamming at pinaparusahan kapag hindi umabot sa kota. Ang niraid na pogo nasa compound na pagmamayari ng Baofu Land Development Incorporated. Base sa dokumentong nakuha ng PAOC, pag-aari ito ni Guo. Ginawa itong commercial land at sigurin daw ang kumuha ng building permit ng mga gusali sa loob. Kasunod nito, naungkat ang pagkatao ni Guo sa mga pagdinig noong nakaraang taon. Lumaki po ako sa farm. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Paulit-ulit niyang iginigiit noon na hindi siya spy. Po po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi po ako spy. Naglabas din si Senator Win Gatchalian ng dokumento na si Alice Guo ay si Guo Huaping na napatunayang totoo sa pagsusuri ng NBI dahil tugma ang fingerprints ng dalawa. Umalis ng bansa si Guo at natunton sa Indonesia. Kalaunay, naibalik din siya sa Pilipinas para harapin ang mga inihain sa kanyang kaso. Hanggang sa hatulan na siyang guilty ngayong araw. Napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung decision. First time tayong nag-file ng organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So, first time din na nag-convict ang court ng organizing. Bukod kay Guo, guilty rin ang hatol sa 7 iba pa. Habang buhay na pagkakabilanggo rin ang parusa. Kailangan din nilang magbayad ng 2 milyong pisong multa at magbigay ng 600,000 piso na moral at exemplary damages. 8 naman ang naakwit. Habang 5 pang akusado ang pinaghahanap, kabilang si Dennis Cunanan na dati nang nasangkot sa PDAF anomaly. Base sa desisyon ng korte, sinabi nitong napatunayan ng mga ebidensya ang mga elemento ng qualified trafficking sa kaso, ang pag-organisa, pagbibigay ng financial support at pag-utos sa ibang tao, pati ang pananakot, paggamit ng dahas, pagpilit at ang forced labor. Sa kanyang depensa sa korte, sinabi ni Guo na taong 2021 ay wala na siya sa Baofu. Pero ayon sa korte, si Guo at iba pang akusado ay napatunay mga beneficial owner ng Baofu. Hindi dumalo physically si Alice Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi na rin daw hinili ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. That's the call of the court. Imagine yung number of accused who will be brought to court, yung hirap niyan sa security. And remember, may mga previous security threat, di ba, sa court. Dumalo rin sa promulgation kanina si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na nanguna sa operasyon sa PAOK sa Pogo sa Tarlac. Medyo kinakabahan ako kanina. Of course, we expect yung worst, but this is a big surprise para sa amin lahat. Dito nagsama-sama yung hirap namin. Sa ngayon, forfeited na at mapupunta sa gobyerno ang buong compound. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a symbolic victory for the government. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.